Okay, praise God. Thank you for your prayers, everyone. And thank you for joining Pastor Walter this morning devotion. Sa lahat po ng mga kasama po natin ngayon, I encourage you to share. Share and share. And of course, tag the name of your friends. And our devotion this morning, we entitled, Choose to Rest in God's Favor. Alam niyo, ang dami po nating mga kapaguran sa buhay. Pero gusto ng Diyos na tayo po ay laging manumbalik sa kanya pong biyaya at pabor, no? Choose to rest in God's grace. Okay? Or favor. Actually, the word grace, favor, love, no? These are all synonymous. Ito po'y pumapatungkol sa pabor, pag-ibig, biyaya ng Panginoong Yesus o ng ating Panginoong Diyos, at lahat ng ito ay matatagpuan sa ating Panginoong Heso Kristo. So, we're going to talk here or discuss the life of Abraham in Genesis chapter 13. Alam po ninyo, the Genesis chapter 13, dito natin makikita yung God's unmerited favor na nagre-rescue po sa ating pong mga failures. Lahat po tayo merong mga pagkukulang, pagkakamali. Meron tayong mga maling desisyon, minsan nasa negative emotion tayo, negative na decision po tayo. But you know, as we look on to this Genesis 13, the life of Abraham, it is the manifestation of God's unmerited favor. No? Na it is the grace of God that rescues us from our failures. It will also guide us to have a right relationship and also restores our security when we surrender our lives and rights to Him. Okay? So, una po na dapat nating makita dito ay yung pong the restoration of grace or grace restoration, no? Returning to the place of grace and worship. Kasi po, dun po sa Genesis chapter 12, makita natin ang buhay po ni Abram na umalis po siya doon sa Canaan. Ito po yung pangyayari sa Genesis chapter 12. Tinawag siya ng Panginoon, itong si Abraham, at pumunta siya sa Canaan, sumunod po siya, kasama niya si Lot. Pagdating po niya sa Canaan, siya po ay sumamba sa Diyos. Nagtayo po siya ng altar at sumamba po siya sa Diyos. Ito po'y naglalarawan that when God destined us or bring us into a place of promise, kung saan man po tayo naroroon, mga kapatid, lagi po nating alalahanin ang Diyos na tumawag sa atin. Always build an altar of worship. And that altar of worship, it is a picture of the finished work of Jesus Christ. Wala tayong ibang sinasamba at itinataas. Wala tayong ibang sinasandalan, kundi ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. So altar is a place where we are recognizing God's goodness, God's love, God's grace, God's favor in our lives. Yan po ang buhay po ni Abram. Kaya lang, nung dumating po yung famine, dumating ang pagsubok doon po sa Canaan, umalis si Abram at nagpunta po siya sa Egypt at dito po siya nakagawa ng mga hindi tama sa paningin ng tao, paningin ng Diyos, no? Siya po ay naglagalag po doon po sa Egypt at ang matindi po diyan ibinigay niya ang kanyang asawa, no, sa paraon at nagsinungaling pa po siya. So makita po natin dito yung pagkukulang at pagkakamali po ni Abram. Pero alam mo ninyo ang biyaya po doon ng Panginoon, hindi po siya itinakwil ng Diyos. Actually, iningatan nga siya ng Panginoon. God that does not cast away Abram. At kung paano hindi po i-kinast away
or hindi po itinakwil ng Lord si Abraham nung siya po ay nagsinungaling at ibinigay niya ang kanyang asawa kay Paraon, ano? Ganun din po sa atin. And God will lead us back to a place of our first devotion. Kaya dito po sa Genesis 13, bumalik si Abraham dito sa lugar kung saan una niyang sinamba ang Diyos. So, despite Abraham's deception, God's protection was upon him. He prospers him and bring him back to the altar which he had made there at the first. Mga kapatid, grace does not leave us in our failures. Pakisulat nga po ninyo dyan. Grace does not leave us in our failures. But grace will provide a way back to fellowship. Dahil po doon sa pagpapakita ng Diyos ng kanya pong pabor at pag-ibig at ang biyaya ng Panginoon sa buhay po ni Abraham, bumalik po si Abraham doon po sa Kanaan kung saan po niya unang sinamba ang Panginoon. Well, hindi po tinotolerate ng biyaya ang kasalanan, no? Kaya diyan po tayo nami-misinterpret ng mga hindi po nakakaintindi ng mensahe ng biyaya na para bang itinutulak ang tao sa pagkakasala. Of course not. That is a lie and that is not true. Hindi po tayo nagtutulak o nagtuturo ng okay lang magkasala. Because we are preaching and teaching that you already have a new created being, you are a new creation, you have new life in Christ Jesus. So we are teaching here that you need to live according to your new created being, the life of God, the new life in you. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng consciousness of who you are. Pero kung meron po tayong pagkukulang at pagkakamali, katulad ni Abraham, nandyan po ang biyaya ng Diyos. Actually, everything is grace. Unearned, undeserved, unmerited favor of God. Meron tayong bagong buhay, it's all because of God's grace. Kung meron tayong pagkukulang at pagkakamali, for us to be restored, makabalik tayo doon po sa ating pong pagsamba sa Panginoon, it's also by grace. We need to be reminded. Kailangan mabuksan ang ating isipan sa katotohanan, ikaw ay anak ng Diyos. May pangako ang Diyos sa iyo. Itong si Abraham, may pangako ang Diyos sa kanya eh. Hindi po tinalikuran ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham nung nagkamali si Abraham. Our failures do not disqualify us from God's grace. This is amazing. Again, our failures doesn't disqualify us from God's grace. When we stumble, my friend, we must return to the altar. Altar of what? Altar of worship. Repentance is acknowledging that you are a child of God. God has a promise for you. Pag sinabi po kasi nating repentance, go back or change the way you think na kapag ikaw nagkamali, kapag ikaw nagkasala, usually ang dumarating sa isipan natin ay galit ang Diyos sa akin. Galit ang Diyos sa iyo. At minsan yun ang naririnig natin sa pulpito. Yun ang naririnig natin sa ating kapwa. Alam niyo ba na kapag nagkamali, nagkasala, nakagawa ng hindi tama ang isang tao, meron tinatawag na self-condemnation. Yung kanyang konsensya kinokondena siya. And that self-condemnation is not of God. Kaya po kailangan nating makinig sa tinig ng Espiritu Santo kapag tayo po'y nagkakamali. Because the Holy Spirit will always whisper unto you the truth that you are a child of God. You are His righteousness. You are God's righteousness, my friend.
And you are God's beloved. Mahal ka ng Diyos. Of course, we need to acknowledge that what we did is wrong. We need to acknowledge that yung nagawa mong desisyon at ginawa mong mali ay hindi po tama na kinakailangan mong talikuran. No? So, repent from what you've done wrong. Na ang ibig sabihin ay magkaroon ka ng kamalayan ng ginagawa mo ay hindi tama. So, what you need to do is go back to a place of worship. Go back to the cross. Go back to what the Lord has done for you. Remember what the Lord has done for you at the cross. He washed you away. No? Washes you of your sins through His blood. So, we must return to the altar every time we stumble, my friend. And recentering our lives on the worship and presence of God rather than worldly solution. Minsan kasi, ang dami nating mga religious solution kapag tayo po ay nagkakamali, no? Para bang parurusahan natin sarili natin, at tayo po ay babalik sa Diyos sa ipapakita natin yung ating pong sisisi sa pamagitan ng mga sacrifices natin, pagpapapako sa paglalakad na nakapaa o nakaluhod, o di kaya ay kailangan mag-ayuno ka, parusahan mo sarili mo, papakita mo yung pagsisisi mo. No. Just simply come into the place of altar. Katulad po ng ginawa po ni Abraham. Bumalik siya sa Kanaan. Nung umalis siya sa Kanaan, nagpunta siya sa Egypt, naglagalag po siya doon, nagsinungaling siya, at ibinigay pa niyang asawa niya, no? Eto ngayon, pinagpala pa rin siya ng Panginoon. At ang maganda po, bumalik po siya sa Kanaan para muling sumamba sa Panginoon. God's grace invites you to return to the altar, my friend. Kaya po, kapag nandoon mong biyaya ng Diyos sa atin, kapag nare-recognize mo lagi ang biyaya ng Lord, lagi kanyang aakayin, pabalik po sa altar ng pagsamba. Grace will always draws you back to the cross. Acknowledging what Christ has done for you. Yan po ang biyaya ng Panginoon. Ang sarap pong tingnan, no? So instead of wallowing in in self-condemnation, you have to acknowledge what you've done wrong and immediately resume your walk of faith. Lumakad ka sa pananampalataya, kapatid. Sabi nga po ng Revelation chapter 2, no? Jesus called us and call every one of us, His church, to remember from where they have fallen. Repent and return to your first love. Ang nais lagi ng Panginoon, kapag tayo po ay minsan napapalayo, kung saan-saan na po tayo napapunta, God wants us to return to our first love. Naalala nyo ba kung saan po kayo unang naka-encounter sa Panginoon? Kung kailan at saan mo nasabi sa Lord na salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Yung first encounter mo na kung saan napaiyak ka sa tindi ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. At doon mo na ibigay ang iyong buhay, ang sabi mo, Lord, all my life, this is yours. Yan po yung first love mo. Kung bakit mo nasabi na maglilingkod ako sa iyo, ang buhay ko'y sa iyo, oh, everything I have, Lord, this is yours because lahat naman ito galing sa iyo. Alam niyo ba kung bakit niyo nasabi yung mga salitang yan? Because you encounter the love of God. Yun po yung altar mo. Yun po yung tinatawag na first love mo. Yun po yung gusto ng Panginoon na lagi nating babalikan. At ito po'y may isasariwa sa ating kaisipan kapag tayo ay tumingin doon sa tinapos na gawa ng Panginoon sa Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo.
Mga kapatid, katulad ni Abraham, kung meron tayong pagkukulang, ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 20, where sin increased, grace abounded all the more. Doon po sa ibang version, when sin abound, grace much more abound. God did not abandon Abraham in his failure. Grace restored him to the altar. Bumalik po si Abraham doon sa altar of worship. Actually, ang ganda nga yung pagkasabi doon sa last part eh. No, mamaya matatalakay natin, pero parang hindi ko na mapigilan sarili ko eh. Nagsettle po si Abraham sa Bethel at doon po sa, particularly in Hebron. Doon po niya itinayo ang kanyang tent sa Hebron. Ang Hebron po ay, ibig sabihin is, association or fellowship. So, Abraham dwells in association or fellowship with God. He dwells there. Ito po yung nagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay po ni Abraham. Kasi kung nung nagkasala si Abraham, no, dahil nga, sinabi ko na dyan ka sa Kanaan, meron akong pangako sa iyo, pagpapalain kita, gagawin kitang dakilang bansa, gagawin kitang ama ng maraming bansa, at ibibigay ko sa iyo ang maraming mga inapo, katulad ng kasindami ng bituin at mga... Tapos hindi ka nakinig sa akin, umalis si Abraham, o dahil dyan, aalisan lang kita ng karapatan. I will hold my promise to you. Kung ganun ang ginawa ng Panginoon, hindi po na-restore si Abraham. Hindi nangyari yung salita ng Diyos o pangako ng Diyos, propesiya ng Diyos, gusto ng Diyos kay Abraham. Pero ini-apply po ng Diyos ang biyaya sa buhay po ni Abraham. Mga kapatid, yan po ang nagagawa ng biyaya sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Actually, it is all by grace that we are restored back to fellowship with God. Kasi lahat naman tayo mayroong mga pagkukulang eh. Lahat tayo may mga pagkakamali. Amen? Kaya nga po wala tayong may pagmalaki sa kahit sino man eh. Sa mga kapwa natin, na minsan kapag tayo po nakakita ng tao, ng Kristiyano na nagkukulang, nagkakamali, nagkasala, ganun na lang yung judgment mo. Kapatid, live by grace. Kung paano pong iginawad ng Diyos ang biyaya kay Abraham, just give thanks to God dahil ganyan ang ginawa sa iyo ng Panginoon. And also demonstrate this God's kind of grace to people. Demonstrate it. At ang biyaya ng Diyos ay nagre-restore sa fellowship sa Panginoon. God's grace restores fellowship with God. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. God's grace restores fellowship with God. Pangalawa na makita natin dito sa Genesis 13 is yung the grace of surrender. Isinurrender po ni Abraham yung kanyang karapatan. Nung sila'y pinapaunlad na ng Diyos doon po sa lugar na yan, si Lot at si Abraham po ay merong na pong mga sariling kawan at tupa. At dumadami na ang kanilang mga tauhan, dumadami na rin ang kanilang mga tupa, ang kanilang kawan, no? Nag-aaway na dun sa ilalim. Nag-aaway na yung mga tauhan nila. Alam niyo ba na si Abraham ay may karapatan na siya ang pumili ng pinakamainam na lugar? Kasi siya tinawag ng Diyos. Sumabit lang si Lot sa kanya. Pero ang ganda po yung pinakita dito ni Abraham, no? Nag-aaway na ang mga tao niya at pupwedeng mag-aaway na rin itong si Lot at saka si Abraham dahil sa pag-aaway ng mga tauhan dahil po sa kanila pong mga kawan. You know, as an elder, Abraham had the legal right to choose first. Instead, he yields his right and tells Lot, sinabi niya kay Lot, please let there be no strife. Alam niyo, ang taong pong nakaranas ng biyaya ng Diyos ay mapagpakumbaba. Kapag nararanasan mo ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon, mapagpakumbaba ka. No? Ang sabi niya kay Lot, take what you want. Kayo ba,
Magagawa ba ng normal na tao yon? Na, ay, piliin mo kung anong pinakamainam sa'yo na yon. Hindi mo magagawa. Pero ito po, no? Si Abraham ginawa niya kay Lot. Piliin mo kung anong pinakamainam. Siyempre, pipiliin po ni Lot yung pong matubig na lugar, madamo, marami pong mga magaganda pong mga kainan at pastulan. Dahil yun nga po ang kabuhayan nila. No? Pero ipinaubaya ni Abraham kay Lot ang pagpili ng mas magandang lugar. Bakit ho ginawa ni Abraham yon? Unang-una, ang tao pong nakakaranas ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, no? Mapagbigay. Mapagbigay po siya. At hindi siya nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Pangalawa, ang tao pong nasa biyaya ng Panginoon, alam niya, ano man ang meron sa kanya, kayang i-multiply ng Diyos yan. No? Abraham trusted God's promise. He did not need to fight to get his way. Lot, relying on his own sight, chose to the fertile but wicked plains of Sodom. Si Lot ay nabuhay po siya sa kanyang nakita. Ay, nakita ko to, mas maganda to. Minsan, ganun tayo no? Nabubuhay tayo kung anong po yung mas magandang lugar, mas fertile na lugar. Doon tayo nakatingin na para bang ang pagpapala ng gagaling po doon. Sabi po ng 2 Corinthians 5:7, live by faith and not by sight. Ito pong si Lot, nabuhay po siya sa sight. Kaya pinili po niya yung mas mainam na lugar. Pero itong si Abraham, para sa kanya, ano man yung matira sa kanya dyan, ano man yung kahit mabato man yung lugar na yan, dahil may pangako ang Diyos sa kanya, naniniwala siya na kaya siyang pagpalain ng Panginoon sapagkat ang pagpapala sa isang tao ay hindi nanggagaling sa anumang lugar na meron ka o anong galing na meron ka, kundi nandoon sa pangako ng Diyos sa iyo. I love that. Abraham operates in abundance. He lets go because he knows his inheritance is secured by God, not by geography. Alam niyo ba na ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanyang pangako sa atin? Nasa kanyang pagsama sa atin. Nasa kanyang biyaya sa atin. Kaya, friend, rely on God's promises, rely on God's favor and God's grace in your life. Not based on your blessing. Of course, to have an educational attainment or very good education is very good. To be in a good place is very good. Pero hindi po yan ang batayan ng pagpapala. Ang batayan ng pagpapala ay nandun sa pangako ng Diyos. At isa pong napakalagang dapat nating makita dito po sa buhay ni Lot at saka ni Abraham. Si Lot, pinili niya ang magandang lugar. Pero nakita po natin ano po ang ending. Lot lost everything he has. But si Abraham, pinagpala siya ng Panginoon. Mga kapatid, ang aral po natin dito ay, una, pagtiwalaan mo sa Diyos na siyang magpapala sa anumang sitwasyon, anumang lugar na kinaroroonan mo. Pangalawa ay maging mapagbigay po tayo. No? Kung meron pong pag-aaway, karapat din na yun. Kasi kahit manalo ka, hindi yun ang pagpapala mo eh. Ang sabi nga ng Romans chapter 12 verse 18, no? Live peacefully with all. No? Huwag kayong makipag-away. Live peacefully. Yun po yung espiritu na tumatahan sa taong nabubuhay sa pangako ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 18 advises us to live peacefully with all as far as it depends on us, no? And also, doon po sa kung paano po nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo, in Philippians chapter 2 verse 3 and 4, we have to do the same. Okay, alam niyo kapag merong strife, kung mag-aaway din lang tayo dahil lamang diyan, kahit may karapatan ako, sabi ni Abraham, sige, pumili ka na ng mas maganda.
Ang hirap gawin yun, ano? Para bang, ano mo, yung rights mo, tayo, minsan, kahit mga Kristiyano na tayo, talagang, ipaglalaban mo yung karapatan mo, di ba? Pero si Abraham po, okay, go. Choose whatever you want. At alam mo ba ninyo, pagpapala lang naman ang pinag-aawayan yan, property pinag-aawayan, sige, mamili ka na. At lahat ng naiwan kay Abraham, mga kapatid, may pangako ang Diyos. So when we are facing conflicts or making life choices, we must not be driven by immediate worldly gain or self-preservation. Huwag tayong tumingin sa anong pang mas maganda. True contentment and peace comes from trusting God to provide, even if it means voluntarily laying down our rights. Friend, grace frees us from the need to grab your first. When you know God holds your future, you can yield your rights. Okay, kasi ang kinabukasan ko, wala naman dyan eh. Ang kinabukasan ko nasa Diyos. Ang pagpapala ko, wala dyan. Ang pagpapala ko nasa Diyos. So, you can yield your rights, let others win earthly arguments, and live generously. Pagpalain mo sila. Mga kapatid, meron ba tayong mga relational conflict? Sa mga tao, kapitbahay, kamag-anakan, dahil lang mo dun sa rights na yan, no? Sa trabaho, sa bahay, mga kalupaan, lalo na. Surrender your need to control the outcome. Trusting God's grace means you can be a peacemaker, even when it feels like you are giving up the better portion. Wow. So if you are trusting on the grace of God, you can be a peacemaker. Just choose to be a peacemaker, my friend. Okay? Now, pangatlo, gusto ko pong tapusin na natin ito, bagamat wala na po tayong oras. Samahan niyo po ako. Dito po sa nangyari kay Abraham, na naiwan sa kanya yung mabato at mabundok na lugar. So kung titingnan po natin sa geographic, no? Mas yayaman at uunlad po si Lot. Pero ito po ang nangyari, no? Mas pinagyaman ng Diyos si Abraham sapagkat siya po ay nabuhay sa pagtitiwala sa pangako at biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. No? Kaya, again, ipinangako ng Diyos kaagad-agad kay Abraham nung umalis na si Lot. Ang sabi ng ni Lord, no? Look in all directions. Tingnan mo lahat. God graciously reaffirms His covenant, promising Abraham the land and descendants as numerous as dust of the earth. Pinangako ng Lord yan. So, dito, hindi sinabi ni Lord na, if you keep doing well, I will give you this. Hindi yun ang pangako ng Diyos. Kundi ang sabi ng Panginoon, nakita mo ang lahat ng yan? Ibibigay ko lahat sa iyo. Sa iyo lahat yan. No? Sa anumang direction, look at the north, the south, the east, and west. Everything he sees is given to him and even to his offspring. Ito yung pangako ng Diyos. No, hindi niya sinabing if you keep doing well. Walang kondisyon, mga kapatid. He reiterates a permanent gift. God reiterates a permanent gift. Abraham moves his tent. Ito na kayo sasabi ko nina. At dahil dyan, nung naghiwalay sila, inalis ni Abraham yung tents niya, at siya po ay nag-move doon sa lugar ng Hebron, na ang ibig sabihin po ay fellowship. At doon, muli, nag-build siya ng altar. Ito po ang maganda po na makita natin sa buhay ng mga yung mga ancestors natin, no? Kapag sila po'y nakakatanggap ng pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos, bilang pagpapakita in response to their belief of the words of God, they always build an altar of worship. Lagi silang sumasamba sa Panginoon. Kapatid, kung naniniwala ka sa salita ng Diyos na ikaw ay pinagpala na,
Kung naniniwala ka na ikaw ay sasamahan ng Diyos at hindi ka niya iiwanan. Kung naniniwala ka na tinapos na ng lahat ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang mga kwalifikasyon na hinihingi ng batas upang ang pagpapala'y dumaloy sa buhay mo. Kung naniniwala ka na anak ka na ng Diyos, ikaw ay pinatawad ng Diyos, ginawang matuwid ng Diyos. Kung naniniwala ka na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos, ang response po natin dito ay pagsamba. Kaya po hindi po tayo tumitigil sa araw-araw na pagsamba because we believe in His Word. Yan po ang response lagi ni Abraham. Ang mga lingkod niya, pag may salita ang Diyos sa kanila, they always build an altar of worship. And again, that altar is the picture of the finished work of Jesus Christ. They are recognizing that all of God's promises will come to pass. It will take place unto them because of the finished work of Jesus Christ. Para nga tayo, lahat ng pangako ng Diyos ay mangyayari at magaganap sa buhay natin dahil kay Kristo. God's ultimate promise to you are activated after you let go of worldly dependencies. Inalis ni Abraham yung dependency niya sa geographic place na kung saan mas maganda. Inalis niya yon. Nagdepende siya kay God, no? When we surrender the temporal things of the world, we can rest secure in our eternal, incorruptible inheritance in Christ. We do not need to grasp a temporary wealth or security, my friend, because our future is eternally guaranteed by God. Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. My future is eternally guaranteed by God. Ginarantiyahan ng Diyos ang magandang kinabukasan mo. So if you have experiencing a season of spiritual wandering, my friend, or failure, katulad po ni Abraham, napunta siya sa Egypt, know that grace is waiting to restore you exactly where you left off. Kung kailan mo naranasan, doon mo na encounter ang biyaya at pag-ibig ng Diyos at para bang nakakaramdam ka ng it seems like God is far from me, it seems like God is punishing me, nakakaramdam ka ng mga ganon, na para bang you feel drought in your life, go back to a place of worship. Go back to the cross. Focus your mind. Buksan mo ang sense of your mind and look onto the Spirit. Look onto the cross. There, God opened doors for you. You're living in an open heaven. At the cross, ang dugo ng Panginoong si Kristo ay sumisigaw, nalinis ka na. Ang sugat ng Panginoong si Kristo ay sumisigaw, magaling ka na sa anumang sakit karamdaman mo. Ang mga latay ng Panginoon ay nagpapahayag. Ang kanyang pahirap dun sa cross ay nagpapahayag. Wala nang kaparusahan ng kasalanan sa iyo sapagkat ang kaparusahan ng kasalanan ay tinanggap na ng katawan ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. This is the message every time you look on to the cross. Every time you build an altar of worship, my friend, you are praising and worshiping God because of what Christ has done at the cross of Calvary. So go back to a place of worship, centering your mind and your heart to the finished work of Jesus Christ. Father, thank you for your message today. It reminds us, Lord God, your unmerited favor in our lives. Katulad po ni Abraham, Lord, siya po'y nagpahinga sa iyo pong biyaya. Sa kabila ng kanyang pagkukulang, pinili niya ang mag-dependent sa iyo. At tunay po na pinagpala mo si Abraham. At ganoon din ang mangyari sa aming buhay because you already demonstrate your love, your grace, your favor unto us, Father. Thank you, and let everyone continue to experience, Father God, your grace and your mercy today and forevermore. In Jesus' name, amen and amen.